sa mga pet lover, iba ang kaligayahang dulot ng pag-aalaga ng mga hayop, lalo na ng aso. Sa isang pag-aaral nga sa Amerika, lumabas na kapag hinahaplos ang pet dog, naglalabas daw ang ating katawan ng oxytocin o yung tinatawag na love hormone. Si Ruth Cabal, on assignment. Bukod sa pagiging man's best friend, ang mga aso may mas mabigat pa palang papel sa buhay ng tao. Meet Dr. Eddie, 5 taong gulang na Labrador, at isa sa mga doctor dogs ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS. Kabilang siya sa mga sinanay na magsagawa ng animal-assisted therapy. Yung Dr. Dog program, the idea was na-come up ni Jill Robinson ng Animals Asia Foundation sa Hong Kong kasi they were working on improving animal welfare in China. Sa pamamagitan ng Dr. Dog program, nagpupunta ang grupo ng PAWS sa mga cancer wards at iba't ibang institusyon, kasama ang ilang Dr. Dogs para maksalamuha ng mga bata't may sakit. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Duke University Canine Cognition Center, ang simpleng paghaplo sa aso ay nakakababa ng level ng stress hormones at blood pressure. Nagre-release din ito ng oxytocin o ang hormone na may kaugnayan sa pagpapakita ng pagmamahal sa pagitan ng aso at tao. Yung mga aso, humihikayat yan ng playful spirits. Kaya ang pag-uusap tungkol sa problema, mas nagiging magaan at mas nafa-facilitate ang pag-open up. Sa edad na 53 taong gulang, siya ay may type 2 diabetes, sakit sa puso at iba pang komplikasyon. Pero walang makikitang bahid ng paghihirap o kalungkutan sa mukha ni Joya Gonzalez. Masaya pa rin daw siyang gumigising sa umaga sa tulong ng kanyang 48 alagang aso. I cannot imagine life without pets. Sila yung nagbibigay ng dahilan sa akin to wake up each day, to face each new day with a positive outlook. Kasi kung wala sila, siguro matagal na ako nag-give in sa depression. Kinikilala na rin nga sa mundo ng medisina ang kabutihang dulot sa tao ng domesticated animals tulad ng aso. There are already, of course, evidences stating that through the help of animals, right, is that patients tends to develop now more like calming effect now when they have to do certain activities. Hindi na rin bago ang konsepto ng animal-assisted therapy sa mga maunlad na bansa tulad ng Amerika. Ilang therapy dogs ang bumisita sa Newtown, Connecticut para aliwin ang mga bata at matatandang na trauma dahil sa nangyaring pamamaril sa Sandy Hook Elementary School noong Desyembre taong 2012. Kitang-kita ang saya sa mga biktima ng kanilang haplusin at halikan pa nga ang mga therapy dog. It's a very solemn time and, with the dogs here, it seems like it's a little ray of sunshine. Malalim na ngang may tuturing ang relasyon ng mga tao at aso. At sa maraming sitwasyon, napatunayan ni Bantay na lagi itong handang umalalay. Ruth Cabal, GMA News.